Magsitayo po ang lahat para po sa paglanong sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Hope, Kabanata 23, mga talatang 8 hanggang 9. Inuulit ko po, Book of Job, chapter 23, verses 8 to 9. Ganito po ang sinasabi: sa dakong silangan, hindi siya matagpuan, wala rin siya sa gawing kanluran. Di ko rin makita sa dakong hilagaan, sa bandang timog, wala ni bakas man. Purihin po ang salita ng Diyos. Welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Bernard Ramos. Malakas na palapak para sa Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to the Lord. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong pangalan. Ikaw ay noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw nagbabago, Panginoon. Ikaw ang aming pinupuri, sinasamba, pinaglilingkuran, Panginoon, sapagkat yan ang nararapat. Sa oras na sandaling ito, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay handa na, Panginoon, na makinig ng salita mo. Inihiling po namin, O Diyos, ang parating pagsama ng Santong Espiritu sa aming buhay, na kami po, Panginoon, ay laging gabayan ang man ang mangyari. Sa oras ng daling ito, na ako nilingkod mo, Panginoon, gamitin mo lamang akong instrumento, daluyan ng salita, upang magkaroon ng kalakasan ng mga kapatid kong nanghihina, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng Diyos ng karunungan na ubuhat lamang sa iyo. Ang Santong Espiritu ang hinahayaan kong lumukog sa aking buhay, manguna sa akin upang sa lahat ng sasabihin ko, ito po ay tama, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Salamat po, pagpalaan po mga kapatid kong ito sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Kayo lahat magsabing Amen. Amen. Lahat natin natin Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid ko. Kumusta na po ba kayo? Buti po. Amen? Medyo nagre-reflect po dito. Sa screen ko, yung ilaw. Yan, ito po. Ang tagal ko pong hindi nakapagsalita sa lugar na ito. More than 1 year dahil po ako ay naoperahan. Pero salamat sa Diyos sapagkat yung mga kasabayan ko pong naoperahan sa puso, open heart surgery, ay mga nangamatay. Ako po ay buhay. Amen. Palakpakan natin sa Diyos. Hallelujah! Magandang umaga po mga kapatid ko. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kumusta na po ba kayong lahat? Purihin ang Diyos. Ang sabi po sa ating binasa, sa dakong silangan hindi siya matagpuan. Wala rin siya sa gawing kanluran. Di ko rin makita sa dakong hilagaan sa bandang timog, wala ni bakas man. Pakibaba. Tulad nga po, sabi ko nga po sa aking may bahay, yung ine-exhort po ng mga kapatid natin kanina, sabi ko, tugma doon sa mensahe. Sapagkat ang mensahe ito ay mensahe ng pag-asa. Ang mensahe po ito ay mensahe upang tayo po ay tumatag despite sa mga adversaries na nangyayari sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? Amen. Ang ating Panginoon noon, ngayon at magpakilanman, hindi po siya nagbabago. Even though sa nakikita nating picture na naririyan, hindi po siya maganda. Hindi po ba? Sapagkat sa panahon po natin, ang dami-daming tao ang naghihirap, ang dami-daming tao po
hindi alam kung saan susuot dahil sa dami ng mga suliranin sa mundo ito. Di po ba madaling sumamba sa Diyos kung ang buhay natin ay maayos? Okay, pamilya, may pera ka, may damit kang sinusuot. Di po ba? Ang daling sumamba sa Panginoon. Pupunta ka sa church. Praise God. Pero paano po kung mayroon po mga bagay sa buhay natin na hindi natin gustong nangyayari? Paano kaya gagawin natin? Sasamba pa po tayo sa Diyos. Tayo po ba ay lalapit pa rin sa Panginoon upang siya ay papurihan? Kapag ganun na po ang nangyari sa atin, katulad po nila, iba't ibang klaseng sakit, problema sa buhay. Subalit kung ating titignan, tayo po mga sumasampalataya sa Diyos, meron tayong Jesus na siya sa atin ay tutulong. Mga kapatid ko, alam niyo po ba ang pinakamalalim na uri ng pagsamba sa Diyos? Ay yung sa panahong hindi kaaya-aya ang nangyayari sa iyo. Kahit na tayo po ay nasasaktan, nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos kahit tayo po ay may mga pagsubok sa buhay. Nagtitiwala pa rin tayo sa Diyos kapag tayo po ay inutukso ng bayo ng mga problemang yan. Sumusuko pa rin tayo sa Panginoon na kahit po tayo po ay wala nang halos mapuntahan at hindi na po natin alam kung ano ang gagawin natin. Tayo po ay patuloy pa rin nagmamahal sa Diyos. Kahit po mga kapatid, bugbog na po tayo sa mga problema. Sa ating pakikipagkaibigan sa Diyos, hindi po natin laging mararanasan ang ating pagiging malapit sa Kanya. What I mean is yung presensya niya. Nangyayari po ba sa inyo na kahit kagaano kakapal ang pananampalataya mo, kahit gaano kakapal ang iyong paglilingkod, kapag ikaw ay dinayo ng matinding problema, parang ang layo ng Diyos. Naranasan niyo po yun? Ang title po ng mensahe natin ay The Absence of His Presence. Lahat ng pakikipagrelasyon, pakikipagkaibigan, ito po ay nasusubok sa pamamagitan ng pagkakalayo. Even though walang komunikasyon, pero ibig sabihin nun, kaibigan mo pa rin siya. Di po ba? Ganon din po ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Even though minsan po mga kapatid, tayo po ay bugbog na sa problema, hindi natin alam ang gagawin natin, pero alam natin may Diyos tayo. Na siyang sa atin ay aagapay, magbibigay sa atin ng solusyon sa lahat ng nangyayaring hindi maganda. Si David ay isa sa pinakamalapit sa puso ng Diyos. Tinatawag po siyang Aman, after my own heart. O isang lalaking alansunod sa aking puso. Even though na yun po yung title niya sa Diyos, pero si David po ay nakaranas din po ng pagkakawalay sa presensya ng Diyos. Ang sabi po sa awit 42 verse 2, nananabik ako sa Diyos. Diyos na buhay, walang iba. Kailan ka kaya maaaring sa harap mo? Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Sabi niya,
Ang lalaking alinsunod sa kanyang puso, ang sabi diyan, nananabik ako. Amen? Pakibaba. Sabi niya, gumising ka sana, Yahweh. Sa pagkakahinlay ay gumising ka, bumangon ka, kailan may huwag mo kaming itakwil. A man after God's heart ay nagsasalita ng kanyang kasabikan sa presensya ng Diyos. At ang sabi niya sa awit 88 verse 14, di mo ako pansin, o Panginoon ko. Di ka kumikibo, bakit ang mukha mo'y ikinukubli, ika'y nagtago. Isang lalaking matatag ang pananampalataya sa Diyos ay nagsasalita ng kanyang pananabik sa presensya ng Panginoon. Bakit po kaya? Sa totoo lang po, walang problema kay David. Wala pong problema sa kanya. At maging sa atin, wala po tayong problema. Pero pinahihintulutan ng Panginoon na dumating doon sa punto ng ating buhay na parang ang layo ng Diyos sa ating buhay. Katotohanan, mga kapatid, may pangako ang Diyos sa atin. At paulit-ulit niyang ipinapangako. Ito po ang sabi niya, hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. Hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Sabi ni David, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Isang matatag na pangako mula sa ating Diyos na buhay. Ang sabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Pero hindi ipinangako ng Diyos na lagi mo akong mararamdaman ng presensya ko. Hindi ang pinangako niya, hindi ko kayo pababayaan. Even though, na minsan napipil po natin ang kawalan ng presensya ng Diyos sa ating buhay, lalo kung tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Di po ba ang sabi sa Bible, yung batang isisilang, anong tatawag sa kanya? Emmanuel. Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, sa madaling sabi mga kapatid, kahit hindi po natin, katulad ni David, hindi niya na-feel ang presence ng Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Sa katunayan, mga kapatid, sa Bible, ang presensya ng Diyos ay madalas hindi nararamdaman ng tao. Sabi po ni Propeta Isaiah, katotohanan, ikaw ay Diyos na nagkukubli o Diyos ng Israel na tagapagligtas. Sapagkat may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit tayo po ay galak na galak sa Diyos, nung tayo po ay sumamba, na-feel namin yung presensya ng Holy Spirit sa buhay natin. Pero dumarating sa point ng buhay natin na kapag uwi natin o pagtulog mo, paggising mo sa umaga, parang dry na dry ang spiritual mo. Parang hindi mo maapuha ang presensya ng Diyos. Parang bigla na lang lumayo ang Diyos sa buhay mo. Anong nangyari? May kasalanan po ba tayong nagawa? Galit ba sa atin ang Diyos? Dinidisiplina po ba tayo ng Panginoon? Sa totoo lang po mga kapatid, maaaring wala sa ating problema. Ito po, ang nangyayari ito po mga kapatid, ay nangyayari sa lahat ng mga Kristiyanong
katulad natin na nagmamahal sa Panginoong Jesus. Nagkakaroon po tayo ng kawalan, ng presensya ng Diyos. Pero ulitin ko po, sinabi ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Ang sabi po ni Job, sa dakong silangan, hindi siya matakbuhan. Wala rin siya sa gawing kanluran. Di ko rin makita sa dakong hilagaan sa bandang timog. Wala ni baas niya. Di po ba? Alam na po natin ang problema o buhay na nangyari kay Job, yung problemang kanyang inaha. Kapag ang Diyos po mga kapatid ay tila malayo sa ating lahat, pwede po natin sabihin na galit sa akin ng Diyos o may kasalanan na akong nagawa. Kaya ang Diyos ay hindi ko maapuha. Ang pagkakamali ng mga Kristiyanong katulad natin ay naghahanap po sila ng isang uri ng pagsamba na dinadaan po sa emosyon. Tandaan niyo po, ang Diyos ay Diyos na naghahanap ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Yung mga taong kahit hindi natin siya nararamdaman, pero alam natin na naririyan siya. Sapagkat yun ang ipinangako ng Diyos. Maaaring ibig doon na hindi natin nararanasan ang presensya ng Diyos at tayo po ay binabayan ng mga pagsubok sa buhay. Maaaring sinasabi natin sa ating sarili, kailan kaya ito matatapos? Sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, kailan kaya? Baka wala nang katapusan ito. Pero mga kapatid ko, hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa mga anak niya. Ito ay maaaring isang pagsubok sa ating pananampalataya. Isang pagsubok na kinakailangan nating harapin at kinakailangan nating mapagtagumpayan. Ang tanong ko po mga kapatid, kung hindi po natin nararamdaman ang presensya ng Diyos, kapag tayo po ay sumasamba sa Kanya, kapag tayo po ay nananalangin, magpapatuloy pa po ba tayo na sumamba sa Diyos? Ipapapatuloy pa po ba natin ang ating pagpupuri sa Panginoon? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang iba po naghahanap ng isang damdamin o klase ng pakiramdam na kapag sila po ay nagpupuri sa Diyos at sila po ay nakakaramdam ng kilabot, sasabihin po nila, nakasamba na ako sa Diyos. Amen? Wow, kasama kami sa Panginoon, napuspos po kami. Wala pong problema at gusto ng Diyos na mapuspos po tayo. Subalit, ang gusto ng Diyos, katulad po ng sinabi ko po kanina, ay yung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Pananalig, hindi damdamin lamang ang nakalulugod sa ating Panginoon. Iyan po ay nangyari sa buhay ni Job. Mga kapatid, sino na po bang nakabasa ng Book of Job? Aklat ni Job. Sa 37 chapters, ano na po natin na nangyari kung verse 1 pa lang? Kung ano ang naranasan ni Job, kung ano ang lahat na nangyari sa buhay niya. Pero sa loob ng 37 chapters, tahimik ang Diyos. God is silent. Walang reaksyon ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay ni Job. Pero, alam ng Diyos ang nangyayari sa kanya. Amen po ba?
Paano po ba tayo makapagpupuri sa Diyos? Kung hindi po natin naiintindihan ang nangyayari sa buhay natin at tahimik lamang ang Panginoon. Paano po natin siya sasambahin? Paano natin pananatilihin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Kapag dumadaan tayo sa isang krisis na parang wala na po itong solusyon at wala tayong komunikasyon sa Panginoon, nananalangin ka, napapasting ka, nakipag-coordinate ka na sa elders ng church, ipinag-pray ka na, nag-review ka na ng lahat ng uri ng demonyo, pinalayas mo sa buhay mo, pero wala pa rin nangyayari. Ganun pa rin, hindi mo pa rin maakuha ang presensya ng Diyos na katulad na nangyari kay David. Paano po ang gagawin natin? Gagawin po ba natin ang ginawa ni Job noong time na nagkasira-sira ang kanyang buhay? Nung ibinalita sa kanya ng kanyang mga taga-alaga ng hayop, nawala, na-wash out na, namatay na lahat, pati kanyang mga tagapag-alaga ay pinagpapatay, yung kanyang 10 anak ay nangamatay na lahat, at siya po ay nagkaketong. Gagawin po ba natin ang ginawa ni Job kay isang uri ng tunay at tapat na pagsamba? Ito po ang ginawa ni Job. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Despite sa mga nangyari sa kanya, hindi niya sinisi ang Diyos. Bakit ako dumadanas ng ganito? Pero instead, ang ginawa niya, hinunit niya ang damit niya, inahitan niya ang kanyang ulo, at siya po ay sumamba sa Diyos. Grabing uri ng pananampalataya meron si Job. Pwede natin sabihin sa Diyos kung ano ang nararamdaman natin, mga kapatid. Pwede natin sabihin sa Kanya, Panginoon, hirap na po ako. Pwede natin sabihin yun. Ito po yung sinabi ni Job. Sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabo. Si Yahweh ang nabigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kapag kausap po natin ang Diyos at sinasabi po natin ang mga nararamdaman natin sa Kanya, wala akong problema. Pero kinakailangan, kapag tayo po ay kumakausap sa Kanya, kinakailangan may respeto at pagpapakababa. Lagi niyo pong tatandaan na tayo po ang humihiling, siya ang magbibigay. Amen? Sabi ni Job, kaya't hindi ko pipigilin ang aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. No? Sabi ako sa aking Diyos, sasabihin mo lahat sa Kanya. Hindi ko pipigilan o hindi pwedeng hindi sabihin sa Kanya ang mga nararamdaman ko. Alam niyo kung ginawa ni Job, umiyak po siya ng umiyak sa Panginoon. Mga kapatid ko, kayang pagpasensya ng Diyos ang ating mga hinaing o yung ating pagkatantrum kung meron man. Yung kung ating mga takot, hinagpis, kalituhan, at mga katanungan sa buhay, kaya po yung pagpasensya ng Diyos.
Sapagkat siya po yung Diyos natin, na sinabi niya sa atin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Yan ang Diyos na kung saan ang pangako niya ay gagawin niya at tutuparin niya. Kahit hindi po natin siya nararamdaman. Sabi nga ni David, laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi ako'y ganap na lulupi. Alam niyo po mga kapatid, meron pong parang contradiction dito sa verse na ito. Ang sabi niya, siya po ay nananalig, pero siya po ay nalulupi. Amen? Pero alam niyo po, dito po sa verse na ito, pinapakita ni David ang kanyang lubos na pananalig sa Panginoon, ang kanyang lubos na pananampalataya sa Diyos. Alam ni David na siya po ay hindi pababayaan ng Diyos. Alam ni David na sa lahat ng kanyang ipinapanalangin ay tutugunin ito ng Panginoon. At ang pag-ibig ng Diyos sa kanya ay hindi po magbabago. Nananalig siyang mamahalin pa rin siya ng Diyos na kahit sinasabi niya ang lahat ng kanyang saloobin. Kaya tayo po mga kapatid, ituon po natin sa ating Diyos ang ating puso at pag-iisip. Kapag tayo po ay dumaranas sa mga pagsubok sa buhay na ayaw natin, pumukos lang po tayo sa Kanya. We must look unto Jesus. Amen? The author and the perfecter of our faith. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Ipaalala po natin sa ating mga sarili, ang mga sumusunod. Ang Diyos ay mabuti. Mahal niya tayo. Kasama natin siya. Alam niya ang anumang ating pinagdadaanan. May malasakit siya sa atin. May mabuti siyang plano sa atin. Kahit hindi natin nararamdaman ang kanyang pasensya. Mga kapatid ko, huwag po natin pagdudahan sa dilim ang sinasabi ng Diyos sa kaliwanagan. O huwag po natin pagdudahan sa pamamagitan ng kasinungalingan ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga anak niya. Alam niyo po, despite sa mga naganap at nangyari sa buhay ni Job, kahit po butay-butay na po ang kanyang laman, mula ulo hanggang paa, wala siyang ari-arian, ubos pati mga anak niya. Alam niyo po mga kapatid, sa iba siguro susuko na po, pero ito po ang sinabi ni Job. Ang sabi ni Job, siya ay mabuti at mapagmahal. Amen po ba? Amen. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Alam niya ang bawat detalye ng buhay ko. Siya ang may kontrol ng lahat. Siya ay may plano para sa buhay ko. Ililigtas niya ako. Hallelujah. Ang Panginoon kailanman ay hindi nagpabaya sa mga mahal niya. Amen. Kahit po hindi natin siya nararamdaman. Magtiwala tayong tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa panahon ng spiritual na tagtuyot, kapag kasi dumating po doon sa point ng life natin na parang tuyong-tuyo po tayo spiritual, ang tawag ko po dito ay ang pinakamalalim na gabi ng ating kaluluwa. Kasi parang lungkot na po tayo sa loob. At hindi po natin maramdaman, pray ka ng pray, pero walang nangyayari. Ganun pa rin ang sitwasyon. Pero ang sabi ko po kanina,
magtiwala po tayo sa mga pangako ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, huwag po tayong mabahala sa mga nangyayaring negatibo sa ating buhay. Hindi nagbabago o hindi mababago ng mga pangyayari ang karakter ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoon ay malakas at matibay pa rin. Siya ay kakampi natin. Sino ang laban sa mga lingkod ng Diyos? Kung kakampi natin ng Diyos, sabi nga po ng ating mahal na Pastor Eric, ang GCM ay pag-aari ni Jesus Christ. Amen? Nang si Job ay walang makitang anumang pangyayaring papalakas sa kanyang pagtitiwala. Alam niyo po mga kapatid, nung nagkawatak-watak ang life niya, wala siyang ibang ginawa kung hindi umapit siya sa Diyos. Wala siyang ibang inasahan kundi Diyos. Ito po yung sabi niya, at dapat po natin gawin din. Ako'y hindi umiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Amen po ba? Huwag po tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Palagahan po natin ito ng mas higit sa anumang bagay sa buhay natin. Ang sabi niyo, mas mahalaga pa ito sa pagkain aking kakainin. Mas pinahalagaan ko ang salita ng Diyos. Ang pagtitiwalang ito ni Job sa salita ng Diyos ay ang dahilan kung bakit po kahit na anuman ang nangyari sa buhay niya, nanatili siya sa Diyos. Na alam niya kapag nangako ay gagawin. Ang sabi po ni Job, bagaman ako'y patay niya, akin ding hihintayin siya, gayunmay aking aalalayan ang aking mga lakad sa kanya. Ang sabi niya, kahit kunin na ng Panginoon ang buhay ko, ang aking aalalayan o ang aking iingatan ay ang paglakad sa harapan niya. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay at parang ang layo-layo ng Diyos sa atin, mga kapatid ko, ingatan natin ang pagkakasala upang tayo po ay pagpalain ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid ko, kung sa palagay mo na iniwan ka lang ng Diyos, nagkakamali ka. Karapat di dapat siyang tumanggap ng papuri mula sa atin. Karapat dapat tumanggap ang Diyos ng isang malalim na uri ng pagsamba dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bago ipako sa krus ang Panginoon, hinubaran siya, binugbog siya, nilatigo, nilait, pinagtawanan, pinatungan ng koronang tinik, dinuraan, sinuntok, kinutya ng mga tao walang puso na itinuring siyang isang masahol pa sa hayop. Pagkatapos ng lahat ng iyon, ipinabitbit sa kanya ang isang napakabigat na krus. At nung siya po ay naduduon na sa baluktok ng burol na iyon sa Golgotha, pinako ang kanyang mga kamay sa krus na kanyang pinasan at doon po siya nahirapan ng gusto. Nagreklamo ba? Nagreklamo ba? Sinabi ba ni Jesus nung siya po ay nilalatigo, aray ko po.
Ang sakit naman. Ayoko na. Hindi nagsalita ang Panginoon sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa. Amen? Hallelujah. Iniis lahat ng Lord. Ang lahat ng sakit ay isang dahilan para tayo iligtas. Isinigaw ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, Ama, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Si David, si Hope, si Lord ay naranasan ang pagkawalay ng presensya ng Ama. Mga kapatid ko, kayang-kayang iligtas ni Jesus Christ na Panginoon natin ng kanyang sarili, pero hindi niya ginawa iyon. Why? Kapag gusto niya, maligtas tayo. Sapagkat kung hindi niya po gagawin iyon, hindi niya po tayo maliligtas. Tinignan ng Ama ang lahat ng detalye na nangyayari sa kanyang mahal na anak, ang kanyang buktong na anak. Sapagkat ito po ay para po sa pakanan ng mga tao sa mundong ito, ang ating kaligtasan. Isinuko ni Jesus ang lahat upang makamit natin na ang lahat. Namatay ang Panginoon para tayo ay mabuhay. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Kaya ano ang magiging dahilan natin na kapag tayo po ay dumaan sa mga pagsubok sa buhay, hihinto na tayo, titigil na po tayo sa ating pagsamba sa Diyos. Kung ating pong titignan si Job, kung ating pong titignan ang ating Panginoong Jesus, may dahilan ng Panginoon. Even doon na hindi natin nararanasan ang kanyang presensya kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok na ito. Pero may layunin ng Diyos sa mga bagay na yan. Alam niyo po ba yung sinabi ng asawa ni Job? Alam ko po na alam namin ito. Ang sabi ng asawa ni Job, itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka. Dahil lamang po sa pagsubok natin, ipatakwil natin ng Diyos. Yan po yung payo ng asawa ni David. Takwil mo na, mamatay ka na. Para matapos na. Pero, ang sabi ni Job, ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Gusto na po ba natin ng good? Ayaw natin ng bad. Yung pong mga pagsubok sa buhay na yan, tandaan niyo po, as I said po, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok na iyan para lalo tayo tumatag. Ginagamit ng Diyos na parang ang lalim-lalim na sa atin para po ang ating pananampalataya ay mahino at magmature. Amen? Sabi po ni Job,
narito ako'y nagpapatuloy, ngunit wala siya. At sa dakong likuran, ngunit hindi ko siya mamataan. Sa kaliwa pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko mamasdan siya. Siya'y nagkukubi sa kanan, hindi ko makita siya. Nananalig si Job sa presensya ng Diyos dahil po siya ay nasa paghihirap. Ibang klase po, may ketong ka. For example, si Job may ketong siya. Masakit po yun, nilalanaw. Pero alam niyo po ba ang sinabi ni Job? Ang sabi ni Job sa verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran, pagkat niyang nasubok ako ay lalabas akong parang ginto. So sa madalit sabi, even doon na hindi niya maapuhang ang Diyos, pero alam niya na alam ng Diyos ang kanyang pinagdadaanan. So, kung ating po titignan, alam na po natin ang nangyari sa nawala ng mga ari-arian ay ginawa din ng Diyos. At doon po sa kanyang mga anak, ibinalik ng Diyos, sampo, at yung tatlong babae, sila po yung mga babaeng pinakamaganda during that time. Nang dahil po yan sa pagkapit ni Job sa mga pangako ng Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Deuteronomy, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglubaytay. Ang pangako ng Panginoon, kayo po ba'y naniniwala? Na tayo po hindi pababayaan ng Diyos. The Lord Himself goes before you and will be with you. Kasama mo ang Diyos at siya isa sa iyo kahit hindi mo nararamdaman yung presensya niya. Pangako niya po yan. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. At ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you. If God knows His plan for us, katulad nung Job, from the very beginning, sabi niyo kay Satanas, huwag mo na siya papatayin. Sapagkat alam ng Diyos na matindi ang pananampalataya ni Job. Mga kapatid, alam din ng Diyos ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen po ba? Hindi papayag ang Panginoon na magkakaroon po tayo ng mga problema sa buhay na hindi natin kaya. Siya po ang magbibigay ng paraan, ng daan upang ito po ay ating mapagtagumpayan. Ang sabi ng Panginoon, for I know the plan I have for you. I will never, never, never leave you nor forsake you, declares the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!